Meron tayong bagong budget planner and samahan niyo ako na mag-budget ng February! Nakaligo na tayo. Fresh na ang mami niyo. So, habang ako ay nagpapatuyo ng buhok, sulitin ko na yung oras na to. Ako po ay mag-LED mask. Hindi ko alam kung nagwo-work ba talaga to pero ito ang napansin ko simula nung gumamit ako nito. By the way, sprayan muna natin siya ng ayan, ito. Yung, ano ba to? Ayan, disinfectant. Kasi may direct contact siya sa mukha ko. O yan, habang inaantay natin siyang matuyo. O ayun, ever since na nag-start ako gumamit nito, feeling ko mas pumini yung mukha ko. Ako lang naman yun. Feeling ko medyo mas kuminis-kinis tayo. Nagkakaroon na lang ako ng pimple, mga pa isa-isa, dalawa. Ayan, dito. Ayan. Tapos lagyan natin siya sa aking mukha. Ayun. Hawiin ko lang yung bangs ko. Nakakaloka. Ayan. Medyo nakakasyokot ba? Turn it on. Tapos, pili tayo mga 15 minutes. 15 minutes everyday na gaganito. Meron pala siyang eye protection para hindi kayo masilaw. O, ayan o. Pag inangat ko, makita niyo may ilaw. Pero pag ganyan, parang normal lang. May iba-iba pala tong kulay. Depende sa inyo. Pwedeng green, blue. O, ayan. Depende sa needs ng skin. Pero according dun sa user manual, ang pinaka-gusto ko yung kulay pula. Pang anti-aging. Yun ang ating hinahanap. Oh, dahil dyan, ladies and gentlemen, habang inaantay natin na maluto ang aking muka, tayo ay magbabudget na for the month of February. So, eto yung budget planner na nabili ko sa TikTok. Yun yung itsura niya. Teka, pakita ko lang sa inyo Ang itsura niya ay ayan. Very basic. Tapos may mga categories na siya. May nilagay na rin ng mga items dyan. Para kung beginner ka, alam mo yung mga bagay na yung lalagyan ng budget. Pero etong isa, ito yung nabili ko sa Lazada. Mas maganda to. Ito yung mas nire-reco ko. Maliban sa nakaspring siyang ganyan. Meron siyang me and my love for stickers. Meron siyang mga stickers. Tapos, yung kanyang design, parehong-pareho except for the fact na makikita ninyo, hindi naka-itemize. So, mas tawag nyo dito, mas mako-customize nyo sa gusto ninyong bayaran. O, ayan. O, tara. Magsimula na tayo. Alright, ready na po tayo, ladies and gentlemen. So, yung ilalagay ko dito sa ating bagong budget planner will be all the information na depende sa kung magkano yung nangyaring mga bayaran nung January. So, kung medyo may naririnig pala kayo na TV at saka mga kalus ko, si Liam kasi nandito. Ito lang yung only time na makakapag-budget tayo. Okay. Realistic budgeting brought to you by Mommy Chris. Okay, so let's begin. Doon muna tayo sa housing. So, syempre, una sa lahat, isi-secure muna natin ang rent. So, 10,000 pesos yan. Pagkatapos, isunod ko na si electricity. Yan ay, last month kasi, 6,570, no? Siguro, ilagay ko pa rin 8,000 ang ating ialat na budget. Tapos, water. Nasa, grabe, 600. So, medyo i-adjust kung ganun ba. Sige, gawin natin 650 this month. Tingnan ko kung mas mataas yung this month or yung last month, ha? Pag gumawa tayo ng update itong video na to. Pagkatapos, meron na tayong bahay, may kuryente, may tubig. Kailangan syempre natin ng internet. Okay, ang internet natin magkano? Wow, 4,000 pero 3,800 yung nagastos. No? Sige. So, siguro dahil fixed naman to, lagay na lang natin ay 3,800 pesos. The same sa kung ano yung naging actual na binayaran ko. Okay? Pagkatapos, cable TV. Unahin ko muna yung telepono ko, syempre, no? Yung aking phone ay, okay, phone bill. Let's see. Yung actual na lang, 900. 900 kasi yung binayaran ko last time. Tapos, cable TV. 1,100.
Okay, totohanin natin magkano yung binayaran ko last month. Kaso, meron akong mga subscription. Meron akong Netflix, meron akong Disney, tsaka Prime. Teka nga, magkano ba yung ginagastos ko sa mga yun? And according to my math, 927 yun. Oh, grabe siya. So, halos pareho pala kami ni Daddy Justin. Kung may cable TV siya, yung subscription ko, nasa... Sige, 1,000 pesos na lang nga. 927 daw. Oh, may nakalimutan pa ba ako? Home repair. Home repairs. Just in case. 5,000 pesos. Pero ito, mga just in case lang yan. Kailangan magtabi pa rin ako, di ba? So, let's see. Let's compute everything. Okay, so i-add na natin siya. 10,000 plus 8,000. 650. 3,800. Aba naman siya. 1050, 1,000. Uy! Plus 5,000. Wow! 30,400. Aba naman siya. Very good ka nun, ha? Pero ito, like what I mentioned, si home repairs, medyo ano pa siya. Ganun-ganun tayo dyan. Sana wala tayong maipa-repair, ano? Okay. Next. Dito tayo sa food. Sorry naman kanina, medyo naka-wide shot tayo. So, sa food, ladies and gentlemen, una, kailangan natin, ang pinakamalaking gastos ko, groceries, no? Okay, sulat natin si groceries. Pagkatapos, 10,000 pa rin, ilalaan ko na budget dyan. Pagkatapos, dining out. Wow! Grabe naman yung mga dine out natin. Totoo ba yan? Gawin natin 10,000 lang. Tapos, ang karinderya. Let's see. How about we make it 5,000? Oo. Tapos, palengke. Siguro, okay pa rin naman na 2,000 pesos siya. Ang dami hindi makapaniwala na 2,000 lang nilalaan ko sa palengke. Kasi hindi naman ako palalo to, mga kapatid. Ano pa nakalimutan ko? Grab. Okay, sa Grab, gawin nating 3,000. Ayan na, i-add na naman niya. Tingnan natin magkano yun naabutin. Fairness. Okay. So, 10,000, another 10,000, plus 5,000, plus 2,000. 10, 10, 5, 2, okay, 30,000 na naman. Aba, parang medyo mas mataas kasi last month, parang dapat 50 lang. Tapos naging, pagdating sa health, sa dental, 5,000. So, ngayon, nahihirapan ako. Hindi ko alam kung maglalagay pa ba tayo ng budget dito. Pang check-up. Oo, dapat meron talaga. Ito yung mga sakit. Sakit na lang nilagay. Sakit. 5,000. Pero ito, ayan. Lagyan na natin siya na asterisk. Pero sa dental, naka 4,000 na ako. Ay, nako. Kasi nung nakaraan, nagbayad ako ng mga remaining balance ko dun sa dentist namin. Tapos, dun na tayo sa transportation. So, start muna ako sa gas. Sa gas, ang nakalagay kasi dito, 10,000. Tapos, ito yung actual natin, 3,300. Should I just make it like 5,000 pesos? Siguro pwede na yung 5,000 pesos, no? Pagkatapos, uy, may parking pa, Jude. Parking space. Nasa 2,500. Tapos, teka. Yung public transpo, magkano ba? Public transpo, 3,000. No? Ayan. Tapos sa toll, magkano lalagay natin sa toll? 3,000 siguro. I think that should be enough, no? Let's do the math. Uy, hindi ko pala na math to. 10,000 to. Ching! Tapos ito, so 7,500 kagad yun, no? Plus 6. That's 13,500. Okay? Ngayon, dito na tayo sa mga personal na budget. Okay? Unahin ko na muna yung
Personal? Personal talaga. Mamaya na nga yan. Dito tayo. Credit card. Credit card. Let's say 10,000. Okay? Wala ka nang kailangan bilhin. Ha? Oh. Ngayon, pagdating sa loan, wala naman ako ibang loan eh. Yun lang eh. How about events? Saka muna to ha. Babalikan ko to. Sa entertainment, events, mga family gathering, mga date-date, labas-labas with the pinsan, and all that. Siguro ano lang, 5,000? That should be enough, no? Oo. O others, sahod ko. Alam niyo na kung magkano sahod ko. Magkano? 15. Tapos, si Daddy Justin, the same. I'm so sorry guys, hindi niyo pala nakikita. I wasn't looking doon sa ating monitor. Nakatingin ako dito sa Anyway, so balikan natin. Sa others, sahod ko, 15,000. Sahod din Daddy Justin nyo, another 15. Tapos may surgery pa siya, 250,000. Ang saya-saya, di ba? Pero ito, sa emergency fund ko to kukunin. Ayan. Sa entertainment, meron tayong mga pa-events, mga ganap sa life. Like, kung may meeting kami or meron kaming... Pagdating sa events, ito yung mga labas-labas, kasama yung mga pininsan, mga family gathering, 5,000. Okay na siguro yun. Okay. Ngayon, balikan natin yung personal. Okay. Liam's clothes. Papalit ako ng underwear ni Liam kasi ang laki na niyang bata. So, pagdating sa damit niya, siguro 1,000 lang. Underwear, 1,000 hindi. Tsaka bibili ako ng sando. Oo. Tsaka ng another swimsuit para sa kanya. Ngayon, damit ko, wala naman ako kailangan biling damit. Personal care, meron pa rin naman ako. Shampoo, meron pa rin. Hindi ko lang alam kung gagastos ako pagdating sa sports. O, sige. So, yung mga physical activity ko, sports. Let's say, 3,000. Ako ba yung magsiswimming this month? Tingnan natin. Sige na nga, budgetan ko na. Swimming. Yung sports, mga sports accessory, ganun. Ngayon, ang swimming, 520 yung may voucher. Dalawa kami ni Daddy Justin. Di 1,000 kagad yun, times 4. Oh my gosh! 4,000! 4,200. Tapos, wala na akong bibiling sapatos eh. Okay na ako eh. Ngayon, i-add lang natin itong nakalimutan ko. 4,200 plus 3,000 plus 1,000. Ang gulo ko ba mag-budget? Pasensya na kayo, ganyan talaga ako. 8,200. So, sa 8,200 para sa personal. Tapos sa credit card, 10,000. Events, 5. Okay, 30. Hindi ko na lang bibilangin yung surgery ha. Kasi naman po, ladies and gentlemen, sa emergency fund kaya kukunin. Okay, so sige, i-total natin siya. So that's 30,400 para sa bahay. Sa lafang, the same amount? What? Okay, para naman sa health, 10,000. Transportation, 13,500. Mga personal na mga kung anik-anik, 8,200. Plus credit card. Tapos, 30,000. Tingnan natin. Kinakabahan ako. Ay! Anong prediction nyo? Magkano ilalagay natin sa... Kasi ang max ko na 150 lang ha. 150. Hindi na tayo pwedeng mas tumaas pa doon. Equals... Uy! Totoo ba yan? 132? Totoo ba yan? Pero sige. Lalagay ko pa rin dito. I-asterisk na lang natin. Saan ko siya i-asterisk? Sige. Dito na lang. Total budgeted is 132,500. Pero pwede ako, again, lumagpas. Pero hindi sobra sa 150K. Okay? So, ino-note ko na lang yun doon. Okay. So, ilalagay ko pa rin dito sa ating overhead ay... Palitan ko na lang to. Description. Huwag natin gawing date. Gawin na lang natin amount, no? So, 150K para sa ating overhead expenses. Kailangan ma-secure ko pa rin yung amount na yan. Pagkatapos, ang expected ko na dapat na pumasok na anda sa atin this month, we'll stick with 250. Ayan.
Dapat ayan talaga ang makapasok ha. Hindi ako magre-reklamo kung susobra. So, meron tayong ang gulo ng... So, ngayon, medyo maguguluhan na kayo sa explanation ko. Ganito ko siya ginagawa. So, kung overhead ko ay 150, kailangan ko kumita ng 250. May matitirang 100K! Para sa inyo mapupunta? Siyempre, as always, sa savings, emergency fund, o investment. Ano pa? Sa travel fund. Okay. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari sa atin. Meron dito sa aking January na hindi nagbayad. So, i-carry over natin yan dito. Lagay natin si DZLF project. Hindi nang tanongin ko ano yan. Hindi ko di-disclose. Okay. How much ba yun, Mami Grace? Napakalaki. 330K. O, kung yan palang magbayad, abot ko na kagad yung sinet natin na goal, no? Tapos, meron sa aking may utang yung tama ba ako? Yung ba yung pangalan nun? Okay. Lagay na lang natin na Biz. Ayan. Meron may utang sa akin ng 100. Sana magbayad siya. Okay. And noong January, meron ako na-secure na project. Sana mag-down payment sila, no? So, that's 100K DP. Ano to? Ano pwede natin pangalan doon? BLEDP. Ayan. Galing yan doon sa 450 na secure ko na project nung January. Tingnan natin, ladies and gentlemen, that's 530,000 pesos. Pero hindi ko alam kung may mangyayari talagang pagbabayad na... Pero hindi ko talaga alam kung may mangyayari talagang pagpasok ng pera sa month ng February. Pero dahil marami pumasok ng January, magtitiwala tayo na marami rin papasok ng February. So that's it. Eto na. Magta-transfer na ako. From here, eto na po ako. Ito na yung gagamitin ko. Ayan. Ano nang gagawin natin? Hihintayin natin ang kaduluduluhan ng February para makita natin kung magkano yung kikitain ko at saka yung magiging actual na babayaran natin sa buwan ng February. Thank you so much guys for watching. Sana hindi kayo masyadong inantok sa aking kakakwento sa pagbabudget. And let me know sa comments kung ano pa yung pwede kong idagdag, pwede kong bawasan, at saka kung paano yung ginagawa yung inyong monthly budgeting. Yun lang. Love you guys. Bye!